Hello, Capricorn. Mountain reading mo. Check natin ano yung energies na meron. Kumusta naman kayo? Sobrang init lagi ng weather natin dito. So, ingat lagi. Stay healthy and happy. And blooming, of course. Check na natin yung mga overall energies mo, Capricorn. Pero lahat ng reading ko dito, timeless, Capricorn, kahit lumipas yung month end. Kung kailan man makarating sa'yo ito. Okay, unang-unang overall energy mo dito is temptation. Uy, ito ay pagsubok para sa'yo. Are you in denial about an unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty. This fairy says you have the power to overcome temptation whatever its guide. So, meron ditong patibong or temptation or someone na parang nagwe-wear ng mask. Con artist, nagpapanggap, hindi honest. Pero kung ano man ito, bagay man to tao, ibig lang sabihin, alam mo naman kung ano yung mga bagay na tama, mali, toxic, or unhealthy para sa'yo. Pwedeng nagbubulag-bulagan ka lang, in denial ka lang, para lang mapagbigyan yung hilig. Okay? Ang sinasabi naman dito, kung talagang gugustuhin mo, kaya mo naman talagang tanggihan, iwasan, or ma-overcome itong temptation na ito. Nasa sayo na lang yan, Capricorn. It's your free will. Ano pa? Lost and found. Uy! What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Feeling ko lang, this is parang judgment card upright na dati existing, tinatamasa mo or ginagawa mo, and then eventually it died, nagkaroon ng ending. And then ngayon parang nanunumbalik. It's more like parang phoenix energy, resurrection, revival, or rekindling. If this is a person na relationship, merong relationship na marerevive o person na magbabalik sa buhay mo, romantic man itong encounter na to or hindi. Or it could be a hobby, something nga na meron ka noon, ginagawa mo noon, na-experience mo noon, na nawala, akala mo hindi na babalik, pero manunumbalik. No? So, yan. It's more on parang judgment, lost and found. O kung meron kang bagay na hinahanap dyan sa tabi-tabi, sa bahay ninyo, tagal mo nang hindi ginagamit, no? And na-misplace mo na. O siguro baka matatagpuan mo na yon. O halimbawa, matagal ka na bakante sa relationship. Or matagal na yung last time na napangiti ka ng person, napakilig ka. Example talaga no? Pero basta example ko lang yun. Pwede ngang something na matagal nang hindi mo na na-experience o matagal na nawala sa buhay mo na maaaring maging part uli ng buhay mo or ma-recover. Manumbalik. Okay? Diba? Meron ka ring inner child. This is, pagiging playful. Ayan, sabi dito, embrace your inner child. This is as simple as pagiging happy, pag-enjoy, do what you love, or sundin mo yung puso mo, pagiging light-hearted, don't be too serious pagdating dito sa bagay na to. Basta, stay silly, have fun, pero stay safe, diba? Meron namang kondisyon na hindi na naman yung basta gagawin lang natin dahil magpapasaya sa atin. Pero kung baluktot naman, di ba? So, depende. Pero ang sinasabi lang dito is have fun. Yun lang yun. Mag-enjoy ka pero at the same time maging wise ka, maging
maingat ka sa tamang pamamaraan pa rin. Okay? Wala namang masama na gumawa ng magpapasaya sa'yo as long as hindi ka naman nagkakasala or gumagawa ng mali, illegal, or nakakaargabyado ng iba. Yun lang naman yung sinasabi ng inner child. Pwede ka naman maging happy. Why not? Pwede mo naman gawin to, gawin yan. As long as nasa tama. Diba? As long as wala namang mali dun sa ginagawa mo or meron kang nilalabag na diba? May ginagawa kang kasalanan or pang-aargabyado sa iba. So, yun yung intindi ko dun. Check pa natin yung energies mo. Meron ka Knight of Pentacles, which is Earth sign. Strength, Leo, reversed nga lang, Water, Cups, 7 Cups, 10, Swords, upright. Bottom deck is 8 Cups, reversed, ay upright. So, malakas yung energy ng water. Pwedeng merong water sign dito sa situation mo. Pwede rin namang may Leo or air or earth. So, bahala ka nang mag-identify kung ang tinutukoy ba ng cards dito ay energy mo, energy ni person mo. Hindi ko na kontrolado yung mga ganyan. Lalo na kung past, present, future energy na de-detect sa inyo. Hindi ko na, yan. Again, hindi ko rin kontrolado yan. Okay. Nga pala si Purple Team, by the way, kung bago po kayo dito, don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon dyan. At kung interesado kayo sa private reading ko, nag-iisa lamang po yung official Purple Team FB page. Mag-ingat kayo, may mga gumagaya na sa akin, nagpapanggap na ako. Kung interesado kayo, doon kayo mag-PM. Yung link ilalagay ko sa description. Hindi po ako mag-add friend, hindi ko po kayo mauunang i-message. Pag may mga ganon, hindi ako yon. Yun yung mga nagpapanggap na aketch. Okay? Meron akong nasisense na energy ng person dito na masyadong sigurista. Wais ba? Halos ayaw niyang mag-take ng risk or halos ayaw niyang kumilos. Maybe this person wala siyang initiative or you could be stuck in a relationship na parang yung person hindi nagbabago, walang improvement, ganon nung umpisa hanggang ngayon, ganon pa rin. So, pwedeng napapagod ka na dito sa relationship ninyo. No? For example, pasaway or babaero, lalakero, tamad, may mga issues sa sarili, happy-go-lucky, or may mga bisyo. Kasi parang may nasisense ako dito na pwedeng tamad, palaasa. Okay? O siguro masyado kang giving, masyado kang mabait, nakarelay na lang lagi sa itong person na to. O, sa tingin ko financially, hindi siya responsible eh. At ikaw ay nawawalan na ng gana, napapagod ka na, nawawalan ka na rin ng control, baka hindi ka makapagpigil dito sa person na to. Parang ganon, nasisense ko. Or energy ng person na marupok, madaling magpaagaw, matukso, tumingin sa iba, pumatol sa iba. Meron ako nasisense dito na pwedeng hindi lang ikaw yung option niya, hindi ko alam kung mga bago lang ba ito or pinagsabay-sabay kayo, hindi ko mawari. Pero may mga ganong energy. And eventually, nakikita ko is an ending kasi marireach na yung rock bottom. Di ba sabi ko nga parang nagpapakapasensya na lang, nagtitiis na lang, no? Eventually, sasabog, bibigay. Eventually, masasagad, hanggang dito na lang mag-i-end, no? Tagal mo na rin kasi sigurong nababad trip, nagtitiis dito, nag-i-stay dito, pero yun na nga, sabi ko nga, wala naman ako nakikitang, improvement dito sa person na to, wala ako nakikitang changes or effort man lang na baguhin yung siya. Improve niya yung sarili niya. Okay? So, this is an inevitable ending with the Ten of Swords. Yun na yung nakikita ko rito.
O, ayan o, may pag-alis, may pagdalikod na. O, baka ikaw yan. Basta merong energy dito ng iiwan. Ipagpapalit, pwede rin. O, kasi parang nakita ko dito, nakakita ng mas better or maghahanap na ng mas better. O, pwedeng sa career to, sa love life, yung iba sa inyo, baka ready na kayo na umalis dyan sa current na situation nyo para mag-explore ng opportunity sa iba. Pero yung pinag-uusapan natin dito is love life, no? Ayan, no? Itong person na to, not willing na maki-compromise. One-sided. Ikaw lang ng ikaw o siya lang ng siya. Basta kung sino man sa inyo yan. Uy, pag may umalis dito, don't expect na babalik pa sa dati or babalik pa yung person. Yun lang yung masasabi ko. Talagang ending na to, dear. Okay? Tignan pa natin yung ibang paparating sa'yo. Horse, ano to? Oh, pwede daw may travel or meron kang pagdadaanan kung ano may pagdadaanan mo. Pero hindi na sinabi kung positive or negative. Merong exciting na event or pangyayari paparating sa'yo, Capricorn. Ano pa? Meron dito yung back to zero ka, magsisimula ka uli. So, clean slate, fresh start, a new opportunity, panibagong chapter. Pero na yung nakikita ko, pwedeng kontra kasi parang may mga pipirmahan dito. Okay, may mga papel, may mga dokumentong pipirmahan. Goldfish is may kinalaman sa improvement pagdating sa financial mo. O, pwedeng mag-i-increase yung sahod mo, mapopromote ka, or mas marami kang benta this month, this week, kung ikaw ay negosyante. Okay? Check na natin yung mga closing messages or payo sa'yo. Una-una, there's something better. O, diba? There's something better, definitely. Sinasabi na nga ni Eight of Cups na handa ka ng lisanin ito. Naks Tagalog Handa ka ng lisanin ang makasaysayang pook na ito, Capricorn, para maghanap ng panibagong kabuhayan. Charot. Hindi. Basta merong something better na naghihintay sa iyo. May matapos man dito, may umalis man, or ikaw man yung umalis dito. Love life mo man yan, career mo, chorba, whatever, merong something better. Okay? Ano pa? Oh, perfect timing daw. Oh, meron mang bagay na gagawin ka. Baka ito na yung sign na ito na yung perfect time para gawin mo yan. O, kung may pag-alis, no? Kasi parang alakas ang energy ng pag-alis. Pagta-travel. Okay? Baka ito na yung senyales. Ito na yung perfect timing na gawin mo yan. At huwag ka na masyadong ma-stress, mag-worry. Okay? So, yan yung mga messages for you, Capricorn. At as always, lagi ko namang hangad na makapagbigay ng clarity, kasagutan, or makatulong sa inyo yung mga reading ninyo. God bless, take care, and babu.